Malungkot na pinagdiwang ng mga naulilang anak ng mag-asawang Jonathan at Brilliant Pearl Prado ang Pasko. Sariwa pa sa pamilya ang masakit na pangyayaring iiwan ng taong 2025 sa kanilang mga alaala. Natagpuan ng mag-asawang Prado sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Zone 6, Barangay Villarica, Samal Island. Kapwa nagtamo ang mag-asawa ng maraming saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan, at ang nakakapanlumo pa, ang biktima na si Pearl Prado ay kinumpirma ng mga otoridad na ginahasa bago pinatay. Isa pa sa nakakabahala, ang kanilang bunsong anak ay nasa bahay din. Buti na lamang at hindi ito napahamak at hindi dinamay ng suspect. Mag-asawang pinagtataga ng isang lalaking lasing sa Samal Island. Ang suspect na pag-alamang secret admirer umano ng napatay na ginang. October 17 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Samal Island tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Zone 6, Barangay Villarica, Samal Island. Kasamang forensic team ng SOCO ay agad na tinungo ng grupo ang lugar. Mabilis naman nila itong natunton dahil sa nag-ipong-ipong mga tao sa labas ng bahay. Sa loob ng isang luma ng bahay, dinatnan nga nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Kapwa wala ng mga buhay at naliligo sa kanilang mga dugo. Sanhi ng napakaraming tama ng saksak sa kanilang tinamo. Ang mga biktima ay agad din namang kinilala na ang mag-asawang Jonathan at Brilliant Pearl Prado na mga residente ng Matalam, North Cotabato. Si Jonathan, 43 years old, ay napag-alaman nilang nagtatrabaho bilang isang head guard sa NCCC Mall sa Davao City at dating pastor. Samantalang ang may bahay naman nito na si Pearl Prado ay dating customer service representative ng Teleperformance sa Davao City. Simple lamang ang buhay ng pamilya. Dahil nga sa Samal nakadestino si Jonathan, ay pansamantalang umupa doon ng mag-asawa kasama ang kanilang anak. Habang nasa trabaho ang asawa ay nasa bahay naman si Pearl para asikasuhin ang kanilang anak na 2 taong gulang pa lamang. Ayon sa mga katrabaho ni Jonathan, nagtaka sila nang bigla itong hindi sumipot sa trabaho, bagay na hindi naman ito ginagawa. Bilang leader, ay kilala si Jonathan na responsible. Isa sa mga bagay na ayaw nito ay ang di pagpasok ng mga kasamahan ng walang dahilan. Subalit iba ng araw na iyon ng October 17, 2025. Wala itong sinabihan sa kanila na hindi ito papasok, at isa pang pinagtaka nila ay hindi nila ito makontak sa cellphone nito maging sa social media. Kaya naman nagdesisyon sila na puntahan ito. Nag-aalala kasi sila baka may sakit ang kanilang security chief. Pagdating nila sa bahay ay nagtaka ang grupo nang makitang bahagya pang nakabukas ang pintuan ng bahay at naririnig nila ang umiiyak na bata mula sa loob. Pagpasok ay doon na nga tumambad sa kanila ang dugoang katawan ng mag-asawa, kaya naman agad silang tumawag ng mga pulis. Kilalang mababait na tao ang mag-asawa, madaling lapitan at maraming kaibigan. Kaya walang kahit na sino ang may idea kung sino ang maaaring gumawa nito. Maging ang kanilang pamilya sa Matalam ay wala ding idea kung sino ang taong gagawa nito sa mag-asawa. Sa kalagayan ng mga katawan, una nang inakala ng mga pulis na may matinding galit ang salarin sa mag-asawa. Hindi kasi biro ang tinamong saksak ng mag-asawa, lalo na sa kanilang ulo. Ganun pa man, nag-iba ang direksyon ng investigasyon nang mapanood nila ang CCTV footage sa labas ng bahay bago maganap ang krimen. Sa kuha ng CCTV sa labas ng bahay bandang 1:00 ng madaling araw, oras kung saan tahimik na ang paligid at wala ka nang makikitang tao sa lansangan, isang lalaki ang nakitang pumunta sa isang piso wifi bendo machine na malapit sa pintuan ng inuupahang bahay ng mga biktima. Matapos maghulog ng pera sa vendo ay nakita itong pumasok sa loob ng bahay. Tumagal ito sa loob bago muling nakitang lumabas. Ang lalaki ay agad din namang nakilala na ang 36 years old na si NN Misiona na residente ng Purok 6 kay Mito, Barangay Miranda ng nasabing bayan.
Maraming nakakakilala sa suspect sa lugar dahil member ito ng local security doon at isang CAFGU o Citizen Armed Force Geographical Unit, mga taong naatasang magbantay sa pamayanan at pumurotekta sa mga tao doon. Subalit isa sa kanila ang tinuturong salarin na pumaslang sa mag-asawa. Dahil dito, ay agad na ikinasa ang hot pursuit operation kasama ang Task Force Samal at mga residente ay agad ding naaresto ang suspect. Sa pagkakahuli sa kanya ay agad din naman itong inamin ang kanyang ginawa. Ayon kay Missiona ay nagawa niya ang krimen dahil sa labis na kalasingan. Tulad ng kuha sa CCTV ng madaling araw ng October 17, 2025 ay lumabas siya ng bahay para kumonekta sa piso wifi na nakaistila malapit sa pintuan ng mga biktima. Napansin niya umano na hindi nakasara ang pintuan kaya naman nagawa niyang makapasok sa loob. Krimen. Ang matod pa sa mga kasama niya, may mga na-interview kami na mga dating mga taga-task force, gapos. Bukan man doon siya. Di daw ni, malang to kay nakainom, nag-inom ng tanboy, nag-washing og beer, nagdilim daw ang paningin niya pag punta niya doon sa balay. Itong suspect natin pumunta malapit sa rented house ng victims under the influence of liquor. Sinubukang buksan nitong suspect ang pintuan bukas. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay walang nawawalang mahalagang gamit ng mag-asawa, kaya naman hindi pagnanakaw ang motibo ng salarin. Sa ginawa nilang pagtatanong-tanong sa mga residente sa area ay nagkaroon sila ng hinala sa maaaring motibo ng salarin kung bakit niya nagawa ang pamamaslang. Magkalapit lamang kasi ang tinitirhan ng mag-asawa at ng suspect. Nalaman nila sa ilang source na ang suspect ay may lihim na pagnanasa sa biktima na si Pearl Prado. Madalas niyang nakikita ang biktima na mag-isa sa bahay nito habang nasa trabaho si Jonathan. Bagamat kursunada niya ay hindi niya ito magawang lapitan dahil sa may asawa na ito, kaya naman nagmistulan na lamang siyang isang secret admirer ng babae. Nang makakita ng tiyempo noong madaling araw ng October 17, 2025, dala na rin ng labis na kalasingan ay isang masamang hakbang ang kanyang ginawa. Maaaring una niyang pinatay ang haligi ng tahanan na si Jonathan, kaya naman hindi na ito nakapanlaban. Bagamat may mga sapat na training sa self-defense, dahil sa nature ng kanyang trabaho, ay may kalakihan naman ang katawan ni Missiona, na isang CAFGU at mas bihasa sa pakikipaglaban. Kaya kung iisipin ay hindi talaga ito kakayanin ng biktima na si Jonathan. Matapos mapatay si Jonathan ay ginahasa nito ang biktima na si Pearl Prado bago niya ito pinatay at umalis sa lugar. Hindi rin katanggap-tanggap ang alibay ng suspect na nagawa niya iyon dahil sa labis na kalasingan. Dahil kung totoo na sobrang kanyang nainom na alak ay wala na sana siyang lakas at sapat na balanse para paslangin ang mga biktima. Ang suspect ay nasa kamay ngayon ng Task Force Samal at nahaharap sa 2 bilang ng kaso ng pagpatay, ganun din ang panggagahasa. Ang katawan ng mag-asawa ay iniuwi naman ng kanilang pamilya sa Matalam, North Cotabato kung saan sila inihimlay. Bagamat malungkot na pinagdiwang ng pamilya ang Pasko ay isa lamang ang kanilang kahilingan. Ang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng mag-asawa ay isa ng malaking regalo para sa kanila. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.